Mga kababayan, nakakagulat po itong isiniwalat nila Senator Marcoleta that for every budget cycle sa gobyerno ni Marcos Jr. ay hindi bababa sa 20% or even 18% at the minimum ang tinatawag na allocables. Wow! What the term allocables? Ang alam ko ay si Vice Ganda may iniimbentong termino, unkabugables. Mga gay linggo, hindi ko alam anong meaning ng unkabugables na yun. Nakita ko lang yun sa YouTube. Unkabugables, hindi naman ako interesado, no? May mga lingwahe kasi ang mga gay o yung mga LGBTQ, lalo na mga gay, homosexuals. May mga lingwahe sila na nag-i-evolve na sila na nakakaintindi. Like mga Dakota Fanning. Tinatanong ko yan sa mga pinsan ni Mrs. kung anong ibig sabihin. Bastos pala yun. Kung ano-anong lingwahe, mga may mga tinatawag silang yung mga Lucita Soriano. Lucita Soriano. Yun pala, palagi kang talunan, loser, Lucita Soriano. Sabi ko, anong mga termino ito? Kaya nakita ko itong termino kanina, allocables. Tiningnan kong root word niya, yung first syllable, alok. Ina-alok. Ibinibigay as a form of bribery. Yun pala yun. Mantakin ninyo, hindi po bababa sa 1 trillion pesos, mga kababayan. Ang tinatawag na allocables or window or elbow room. Tawagin nating elbow room na ginagamit para ipasok sa budget, talagang halimbawa kung ng budget sa isang taon is 6.32 trillion pesos, mahigit 1 trillion pesos niyan. Supposedly, ang actual budget, mga 5.3 trillion pesos lang. Nagiging 6.3 trillion pesos sapagkat pinapatungan ng tinatawag na allocables. Ito po ang tinatawag na excess na taba, pork barrel, pangungurakot, pangungulimbat, at mga pangungutong na ginagawa ng mga congressman at iilang mga senador. Ayun. May iba-ibang mukha yung allocables, ha? Mayroong tinatawag na parada. Pag sinabing parada po, nakaparking. Coordinated po yon doon sa agency at sa mga proponent. Okay. So pag sinabi ni Martin Romualdez na may allocable sila na 200 billion pesos sa DPWH, for example, yan po ay pork barrel na na-coordinate na sa DPWH. Ngunit ang magtatakda at ang magkukumpas at kung paano ipatupad yung 200 billion pesos na projects na yon na nakaparada sa DPWH, sila Romualdez at Saldico. Ang tawag dyan, allocable. Ang isa pa po ay sagasa. Ano naman ang sagasa? Hindi coordinated pero ipinasok. For example, si Saldico, mayroon siyang mga 13 billion pesos. In 2025 na nadiskubre na budget sa buong budget for 2025, si Saldico po nakakuha ng 13 billion pesos. Imagine 13 billion pesos. Siya lang, binigyan siya ng diskresyon nila Romualdez at Marcos para gamitin ang 13 billion pesos upang isagasa. For example, nagugulat po ang isang congressional district bakit may pumasok na 500 million pesos na flood control project sa kanyang area na hindi niya hiningi. Hindi nakaprograma, wala sa NEP. Kagaya din po dito sa hiningi ni allegedly Executive Secretary Lolo Lucas Bersamin na hiningi ni Yusek Ulaybar na nakatago sa DepEd. Itong Yusek Ulaybar humingi kay Yusek Bernardo ng DPWH ng mga allocation na 2.2 billion pesos for flood control projects na ang kumpas ay iniutos di umano ni Lolo Lucas Bersamin. Wow! Yan ang mga tinatawag na sagasa. Ibig sabihin po, isinagasa nila kahit hindi coordinated.
at hindi nakaprograma. So yan po ay bahagi ng 1 trillion pesos mahigit na annual allocables. Wow, my goodness. And I do not believe personally na hindi naiintindihan ni Marcos itong allocables, no? Sapagkat ito ay architectural design for plunder and corruption. Ito po ang tinatawag na monumental system of a very organized robbery of the government by the government. Hanep, no? A very organized, very systematic robbery of the government by the government itself. Yan po ang itsura ng allocables. Nakaparada, nakasagasa. Ibig sabihin po, iyon ay mga insertions. At ang isa ay realignment. Ayun. Kaya pala si Senator Risa Hontiveros, galit na galit ng pinangalanan po siya. At naibunyag nila Katonyeng at nila Ginoong Jerry Baha sa programa nila na 2x2 sa DZRH nang binanggit nila na mga mahigit 3 billion pesos ang pondo na nagkaroon ng authorization of insertions mula kay Risa Hontiveros. At kinorek niya, hindi yan insertion, mga congressional prerogative of realignment of budget items. Sinagot naman siya ng veteranong senador na si Senador Franklin Drilon, na kababayan ni Ka Eric. At sinabihan siya, insertions or realignment, pareho po ang purpose niyan. Ibig sabihin po, mula doon sa National Expenditures Program, ay binago ninyo at kinatay-katay nyo ang pundo ayon sa inyong kagustuhan ng hindi nakaplano doon sa NEP, National Expenditures Program. Malinaw ang binabanggit na yan. Either you call it insertion or you call it a congressional prerogative of realignment, pareho po ang layunin yan. Mayroon ka pong mga pondo na kinatay-katay at your own discretion, hindi po ito tinalakay sa plenaryo. Doon po yun pumasok after the second reading, either sa small committee na binuo ni Romualdez, which is actually a gang of criminal and plunderous operators in Congress, sa lower house, or doon sa Vice-Cam. Yung pag-synchronize ng version ng budget ng Kamara de Representante na version at ang version ng Senado, doon inihilot ang pagkakatay-katay ng mga pundong ito. At ang total, according sa binanggit ni Senator Marcoleta, which was earlier revealed by itong kulukoy na DPWH Secretary Bunuan, na dapat kasuhan din po ito at habulin sa pagmaniobra ng at sa kasong plunder, sinabi niya na yan ay kalakaran. Pag sinabing kalakaran, ang terminology na ginagamit dyan, mga kababayan, SOP, Standard Operating Procedure. Parang yan na yan ang ginagamit nila. But I believe hindi ito ginagawa at hindi ito pwedeng gawin during the previous government of President Duterte. Sapagkat ayaw niya na ang Kongreso ay nakikialam sa mga malalaking budget chunk that would allow and promote itong tinatawag na mga pork barrel na ipinagbawal na po ng Korte Suprema. Dati tinatawag yan na CDF, no? Countrywide Development Fund, tinatawag yan na PDAF, no? Yan po ay Program for Development Acceleration Fund. Whether you call it pork barrel, CDF, PDAF, whatever terminology, kapag yan po ay pinakialaman ng Kongreso ang disenyo ng budget program at hindi po nanggaling doon sa consultative and consolidated process ng pag-aaral ng budget program na nanggagaling sa side ng executive at nakialam ang otoridad ng Kongreso instead of reviewing and making sure through evaluation process in the deliberative process and stage of the budget, subalit nakialam ka para ikaw ay magkaroon kayo ng puder upang katay-katayin at arigluhin ang mga pondo, yan po ay ipinagbabawal sa Korte Suprema na jurisprudence, sapagkat ang tawag po dyan ay pork barrel pa rin.
So ang allocables technically is the same in essence, in substance, in purpose sa tinatawag na pork barrel. At ang pork barrel po, ito ang pinagmumula ng mga sindikato at mga operasyong pangungurakot at pangungulimbat ng mga congressman at mga senador. Subalit para hindi halata, tinawag nila ito na mga insertions, realignment, mga nakaparking, nakasagasa, at kung ano-ano pa na ang lump sum terminology sa lahat ng ito ay allocables. So nakikita po ninyo ang punto dito mga kababayan. Pinayagan ni Marcos Jr. that the entire budget process, starting off from Congress up to the Senate, at pati po sa mga stages of committee amendments, and even po dito sa small committee na ang nagsagawa ay si Romualdez at si Saldico, which is actually an illegal operation sapagkat walang legal entity or any semblance of authority vested in Congress, itong small committee na actually ito yung mga gang of 6 plus 4. Ito yung sina Dalipi, sina Congressman Momo, itong sila Congressman Garjola, itong sila Saldico, itong sila Dong Gonzales, pinangalanan ito ni Mayor Magalong Itong gang of 6 plus 4, itong sila Kimbo, ito sila ay hindi vested ng poder ng Kongreso kahit pa sila ay itinakda ni Romualdez sa 3 nakaraang budget cycle na sila ang magpapatupad ng matadero operation. Pag-chop-chop ng budget. Illegal po yun. Yan po ay very criminal operation. Subalit, ang lahat ng ito po ay nabigyan ng otoridad ng pinipirmahan taon-taon mula 2023, 2024, and 2025. Pinipirmahan ni Marcos ang 3 budget documents na ito na puno ng allocables, and every year 1 trillion pesos po ang ginagamit na mga pang-bribe, pang-suhol, at mga para kumalma daw. Sabi ni Secretary Bunuan, alam din po ito ng DBM, ng Department of Budget and Management, para kumalma na hindi na nila pakialaman pa ang budget na isinumite doon sa NEP. So, meaning to say, kaya pala every year din sa panahon ni Marcos, hindi bumababa sa 1.4 trillion pesos ang inuutang ng gobyerno ni Marcos taon-taon. Kasi po, we are operating on a principle of continuing budget deficit. Pag sinabi pong budget deficit, ang kinikita lamang ng gobyerno ay 5 piso. Pero ang binabudget po niya ay mahigit kumulang 10 piso. So, uutangin pa niya ang kulang na yun. So, for every 10 pesos, inuutangan niya ito. No? 5 piso lang ang kinikita, subalit 10 piso ang gagastusin. Dahil included dyan ang allocables. So, on a bigger scale of things, every year, if there is a budget like, say, for example, it's going to be 6.32 trillion pesos, 1.4 trillion or 1.5 trillion pesos niyan, uutangin ng gobyerno. Sapagkat ang revenue capability ng gobyerno lamang, mga 5 trillion lang. Subalit nagtakda siya ng budget dahil kinukurakot ang 1 trilyon. At ang mukha ng pangungurakot ay sa mukha ng flood control projects. Sa mukha po ng farm-to-pocket roads. Farm-to-pocket roads, ha? Yes, imbis po na farm-to-market roads, farm-to-pocket roads. Ibig sabihin po, walang kalsada, ngunit mayroong pondo. At ito po ay kapareho din ng modus operandi o teknik o taktika kung paano ang flood control ay may baha, pero walang control dahil ang pondo na ibulsa na. That is how the budget cycle and the budget process become mutilated, no? Nagiging hindi mo na nagiging mangold, no? Nagiging chop-chop ang mukha ng budget pagkaraan po na isumiti ang National Expenditures Program.
doon sa Kongreso papunta sa Senado at pabalik kay Marcos. Ang malaking katanungan, bakit niya pinipirmahan ni Marcos upang maging GAA? GAA is General Appropriations Act. Kapag hindi pinirmahan ni Marcos ang anumang mga dokumento na tinatawag na enrolled bill na isinumiti sa kanya, bago niya ito maging GAA, walang single centavo sa pundo ng ating gobyerno ang makakalabas dahil hindi naging batas ang budget. Subalit, like for example lamang, nitong 2025, ang congressional insertion na patungkol sa mga flood control projects at mga nakakapagduda na mga infrastructure projects na hindi nakaprograma, subalit itinulak nila Saldico at Martin Romualdez at ng mga gang of operators nila na mga mangungurakot at mangungulimbat na mga congressman at pinayagan ng ilang senador na kasabwat nila at isa sa tinuturo dyan si Senator Grace Poe na naging Senate Committee Chairperson on Finance, no? Equivalent ng House of Representatives Committee on Appropriations. At dahil dyan, nakapagpalusot sila ng 470 billion pesos. Not just 241 billion pesos. It's 470 billion pesos. Nang umabot kay Marcos ang bill, no? Yung enrolled bill na ipinasa nila at na-synchronize na, ang ipinailalim ni Marcos Jr. sa veto. Pag sinabing veto, hindi niya pinayagan, no? Tinanggal niya o pinigilan niya. Yan pong ibig sabihin ng veto power, which is a prerogative and an authority given to the President by the Constitution. Out of 470 billion pesos na mga pork barrel at mga insertions, hindi pa itong kabuuan, ang tinanggalan ni Marcos at hindi niya pinayagan was around 29 billion pesos. So therefore, around 440 billion pesos ang pinirmahan pa rin niya kahit na ito ay illegal. Ito ay pork barrel. Kaya tayo nangungutang. Kaya tayo nalulubog sa utang dahil itong mga pork barrel na ito, kinukurakot ito. At sa loob ng 3 taon na umupo ang gobyerno ni Marcos at nila Romualdez, in the aspect of flood control projects alone, 1 trillion pesos mahigit ang kinurakot. Out of the total 1.4 trillion pesos sa flood control. Imagine, in 2023 and in 2024 budget, mahigit 4,000 na flood control projects po ang inaprobahan at pinapunduhan ni Marcos charged to unprogrammed appropriations. Ang unprogrammed appropriations po, yan ang ginagamit nila para itago ang mga farm-to-pocket roads, ang mga flood control projects na nagiging ghost, at ang unprogrammed appropriations po, ang pinanggagalingan na pundo po niyan, nangungutang ang gobyerno para punduhan mo ang mga unprogrammed appropriations para maipatupad mo. O kaya nagpapataw ka ng bagong buwis at ikakarga mo doon at ipupundo mo. O kaya kinukuha mo ang mga tinatawag na savings ng mga government-owned and controlled corporations or GOCC kagaya ng ginawa nila sa PhilHealth. So therefore, mga kababayan, ito palang unprogrammed appropriations, by the way, dahil sa umiiral na Executive Order number 292, only the President can have a final approval para maipatupad ang unprogrammed appropriations at maparilisan, mapapunduhan. In 2023 and 2024, ang unprogrammed appropriations po na ginamit ay mga mahigit kumulang 300 billion pesos para ipatupad ang 4,000 flood control projects. At sino ang nagpatupad? Sino ang nagpapundo? Sino nagparilis? Walang iba, si Marcos Jr. Ayun. At ngayon ay magmamalinis ang kumag na ito at papapaniwalain niya ang taong bayan na siya ay inosente, walang kinalaman, at malinis ang kanyang budhi. Excuse me, ito ay isang malaking kalokohan, malaking katarantaduhan. Sapagkat everything
ng mga nangyari na ito ay bumabalik pa rin po ang criminal trails at ang pananagutan na prinsipal at pasimuno kay Marcos at ang kanyang sidekick na kasabwat sa ganitong uri ng sistema ng pandarambong at pangungurakot never seen before. Pagkatapos po ng napaka mangungulimbat na gobyerno ng diktadura ng tatay niya, ito ang pinakamalala na inabot ng ating pangpolitikang kalagayan, ang isang malawakang robbery of the government by the government itself, presided and orchestrated by Marcos and Romualdez. So nakita niyo pong pattern, walang lalabas na unprogrammed appropriations at hindi mapupunduhan ang unprogrammed appropriations mula sa utang, mula sa mga kinuha nila na savings ng GOCC, mula sa mga bagong buwis kung hindi aprobahan ni Marcos Jr. because that is clearly stipulated sa Executive Order number 292. The recommending approval will come from the DBM Secretary, the Secretary of Budget and Management, but the final approval para ma-implement, mapunduhan at mabigyan ng katuparan ang anumang proyektong isiningit, isinalpak sa likod ng unprogrammed appropriations, yan po ay pwedeng mangyari lamang kapag inaprobahan at pinapunduhan at pinarelease at pina-implement ni Marcos bilang presidente. Klarong-klaro, no? Kaya pala, ang kanyang anak na si Sandro Marcos, 1.7 billion pesos ang isa sa mga proyektong ginawa nila sa Ilocos Norte ay mga flood control projects. Wala pang isang taon, wipe out, inanod. Ibig sabihin po, substandard at ibig sabihin compliance. Ang kontraktor, Diskaya Group of Companies, St. Timothy, St. Gerard, at saka Alpha and Omega. And out of the total infrastructure projects in Ilocos Norte alone, 31 billion pesos worth of infra projects, mostly flood control at mga kalsada na madaling itago ang korupsyon, 31 billion pesos sa Ilocos Norte alone, kinontrata at napunta sa Diskaya couple. And yet, magmagaling si Marcos na parang hindi nila kilala ang mag-asawang Diskaya. Parang diskarte din ni Ping Lacson na April of 2025, 2 weeks before the election, may chami-chami picture sila ng mga Diskaya. At sabi niya, wala baliwala yon dahil may nakipagkita lang daw na isa sa mga supporters niya na nagpakilala sa kanila. Kumalat pong picture na ito at nagkaroon tuloy ng malisyusong interpretasyon ang taong bayan na hindi mo masisisi, na hindi malayo nga sa katotohanan na si Ping Lacson at sila Tito Soto ay nakinabang sa mga flood control projects na ito na kinulimbat, kinurakot, dinambong, dinurubo na ang pasimuno si Marcos at si Romualdez at malamang sa malamang ginamit sa eleksyon. Ang mga pundong ito hindi pa kasama ang ginagawa nilang C2C. Ano pong C2C? Convert to cash. Akala ko, care to chat. C2C, nung ako'y nasa underground, ang uso noon, hindi pa mga Zoom ang ginagamit at wala pang Facebook noon, no? Nung nag-underground ako noon sa NPA, si Jean, no, ang isang kasama ko, ginagamit niya, I think, was itong nalusaw na Friendster. Yun, Friendster. So, mayroon siyang kinakausap, may nakita kong line sa computer na habang nagtatype siya, C2C. Sabi ko, ano yung C2C? Care to chat? Yun para yun, care to chat. Pero sa C2C, ng mga ayuda, ang ibig sabihin niyan, convert to cash. Mayroon palang ganon. Iba din ang meaning ng LMAO, LMAO. Laughing my ass out. Mga YOLO, you only live once. Naku, ang daming mga termino nito, mga millennials at na mga Gen Z na ito, nakakalito, ano? Ang alam ko lang noon, mga termino ng mga amats, mga alat, no? Mga parak. Sa mga Gen X naman yan. Okay?
Kami ni Doc Elmer, mga Gen X eh. So, ang alam namin, alats, no? Olats, mga parak. Mga kababayan, hindi pa po kasama ang mga AX, AKAP, tupad na ginagamit din po na convertible to cash, C2C. Kaya ako ay naniniwala personally na totoo po ang dinideliver ng mga mali-maletang pera na limpak-limpak na cash papunta sa Aguado Residence o Aguado Street sa gilid ng Malacanang lang na kalye sapagkat dyan po ang Political Office and Special Operations Center na ginagamit ni Martin Romualdez at dyan nila mini-meeting ang mga kagaya ng sindikato sa Comelec like George Garcia at kung sino pa ang binubudburan nila ng pera. Especially during the elections kung saan po dyan nagtitipon-tipon ang kanilang alyansa para sa pagwasak ng Pilipinas. Kasama po dyan sila Ping Lacson. So I am not surprised at all nang makita ko itong mga pictures na kumakalat na kasama po si Senator Ping Lacson ng mga diskaya. Sapagkat ang mga diskaya po, among other contractors na involved sa malaking sindikato ng pangungurakot at pangungulimbat at pandurobo sa flood control projects, sila po ang nagbigay ng malaking pondo dito po sa kampanya na ginamit ni Marcos at Romualdez. Kaya kahit anong pagtutol na ginawa ni Congressman Toby Chanco sa kabulastugan na ginagawa po ni Martin Tambaloslos, baliwala pa rin po kay Marcos sapagkat ang nagpo-produce ng mga pondo sa diskarte ni Saldico at Martin Romualdez sila at ang ginagamit nila, kinukulimbat nila at dinudurobo ang tinatawag na 1 trillion pesos allocables. Ang sabi ni Congressman, ni Senator Marcoleta, sa mga party list, ang napupunta dyan minimum 150 million pesos hanggang 200 million pesos per party list. So for example, si Martin Romualdez may 3 na mga nakakuha ng party list seats sa Tingog Sinirangan party list. Si Saldico 3 din. E di maliban sa kanilang district at sa kanilang mga allocables, mayroon pa silang tag 600 million bawat party list nila. So ang mga komunistang teroristang party list nakakakuha din po ng hindi bababa sa 500 to 600 million pesos hanggang 800 million pesos. Ang mga party list ng CPP, NPA, NDF, kagaya ng Alliance of Communist Teachers or ACT Teachers, kagaya po ng Kabataan NPA Recruiter Party List, at kagaya po ng Gabriela NPA Lover Party List. Ang mga ito nakakakuha total between 600 million pesos to 800 million pesos every year. Ay samantalang ang layunin ng grupong ito ay para pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas. Mga kababayan, at nagkukunwari silang party list. Itong si Boy Ngiwi, na hindi daw siya makatulog hanggat hindi na pa-impeach muli at hindi na patanggal by impeachment court si Sara Duterte. Itong grupo ni Hontiveros na akbayan, hilaw na komunista, nakakuha din sila ng mga 600 million pesos. Pero ang ibang mga kongresista umaabot ng tag 2 billion pesos. Kay Saldico nga 13 billion pesos ang kanyang allocable for budget 2025. O mahigit pa, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian. Kaya pala kaya nilang bumili ng isang Gulfstream private jet na nagkakahalaga po ng hindi bababa mga kababayan sa 1.5 billion pesos ang isang unit ng Gulfstream jet. So, si Saldico mayroong mahigit 5 billion pesos na mga air assets. Hindi bababa sa 5 helicopters na bawat isa nagkakahalaga ng 600 million pesos or mahigit pa at mga Gulfstream na mga 1.2 hanggang 1.5 billion pesos. Si Martin Romualdez ganon din po. Hindi pa kasama ang bilyones na value ng kanilang mga luxury high-end cars. How far can they go with their greed? Gaano kahaba at kalalim ang pagiging gahaman at pagkasakim
ng pagkatao ng ganitong mga uri ng politiko mayroon sa Pilipinas, kagaya ni Marcos, ni Romualdez, ni Saldico, at ng mga kabalahibo nila. This is terrible. Nakakagalit at kung pwede naman sanang bumalik pa ako doon sa mundong pinanggalingan ko, subalit hindi ko na po gagawin yon. Marahas at madugo na buhay po yon. Nauunawaan ko kung bakit, kung hindi lang naging baldado at baluktot ang ideolohiya at pamamaraan ng paglaban ng CPP, NPA, NDF, I would understand bakit may rebellion sa Pilipinas. Mga kababayan, I've been there for almost 21 years. Nilabanan ko pong gobyerno. Pero sa gobyernong nilabanan ko, simula po kay 1990, no? Simula kay Cory Aquino, hanggang kay Cory Aquino, Ramos, Estrada, Gloria, hanggang sa unang bahagi ni Noynoy Aquino, walang kasing sama at walang kasing bulok at kasing magnanakaw at mandarambong ang gobyerno ni Marcos na ito. Hindi ko po inabot na labanan ang kanyang tatay na gobyerno ng diktadura niya ni Marcos Sr. Walang kasing sama, walang kasing lubha, at walang kasing bulok sa pagkamagnanakaw ang gobyernong ito. Hindi ko maikukumpara sa tatay niya kasi hindi ko inabot yon. But the greatest robbery by the government of its own government was done on record sa Guinness Book of Records kay Marcos Sr. Pero siguro tatalunin siya ng kanyang anak ngayon. 1 trillion pesos sa flood control projects pa lamang. Hindi pa kasama ang farm-to-pocket roads na umaabot din. Hindi din bababa yan. Malamang sa mga 500 billion pesos o baka mahigit pa. At marami pa in the last 3 years, mga kababayan. Dahil ang mga flood control projects po, ginagamit yan na dyan mo itatago ang pagnanakaw dahil madali at mabilis mo siya lusutan. Kapag nagkaroon ng matinding pagbabagyo, pagbabaha, mga landslide, o kaya matinding pag-ulan, kahit sa mga serye ng pag-ulan ng habagat, at naanod na ang mga proyektong ito o kaya lumala ang pagbaha, ang irarason na lang ng congressman at ng mga kawatan na politiko ang tinatawag na force majeure. Pag sinabi mong force majeure, hindi mo kontrolado ang epekto ng kalikasan. Kaya wala ka nang ma-audit, wala ka nang ma-check na mga proyekto kasi nasira na dahil sa force majeure. Kaya nila itinatago sa flood control projects. Kasi sigurado sila taon-taon binabaha, bumabaha, umuulan at bumapasok ang mga bagyo. So by using the excuse of force majeure, madali nilang itago at palusutin na ang flood control projects nandyan. Naanod lang. The way Marcos Jr. tried to justify nang sinabi sa kanya, oh, Mr. President, akala po ng taong bayan tapos na ang 5,500 plus flood control projects. O bakit nagkaroon po ng matinding pagbaha matapos ang iyong State of the Nation Address noong 2024? Ang sagot niya, na overwhelm lang ang mga flood control projects. Nandyan lang. At pag isa pang tanong sa kanya, sabi niya kasi nabangga ang ating flood control project ng barko. Hindi ko maubos maisip saan pumasok ang barko at binangga ang flood control projects. Ngayon, nang sumambulat ang iskandalo na konektado sila sa mga diskaya at sila pala ay may mga flood control projects na ghost projects. In fact, kapag sinabi po ninyo na 31 billion infrastructure projects na ipinasok nila sa Ilocos Norte, ang SOP dyan is 25% at yan po ay admitted in testimony ng mga contractors kagaya ng mga diskaya, you can now compute that around 8 billion pesos po ang kinita nila Marcos allegedly kung ang pag-uusapan ang 31 billion infra projects na pumasok sa Ilocos Norte. Alangan naman sinong nagpasok ng proyektong yon. Kaya siya, hindi na niya may pagtanggol ang pagsambulat ng korupsyon, inunahan na niya para to play hero, to play na biniktima siya
pinalusutan siya at niloko siya. Nino ng pinsan niya? Kasabwat sila. Magkasama sila. At ang lahat ng ito, siya ang pumipirma para maging batas at maging General Appropriations Act, ang budget bill upang makaya nilang dambungin at durubuhin dahil lumalabas ang pondo. Kaya nga siya iniignore sa ASEAN Summit. Si Marcos po ay nakakahiya ang kanyang actuations at wala sa hulog ang kanyang pinagsasabi. Either siya po ay talagang disorganized ang kanyang flow of thoughts dahil sa kanyang kalagayan na siya po ay hindi talaga matino ang kanyang mental health condition due to persistent allegations of drug abuse, chronic drug abuse na kanyang pinagdadaanan at ginagawa, o kaya talaga naman pong hindi siya makapokus dahil nakakahiya ang kanyang presensya sa ASEAN Summit na yon. Wow! Mga kababayan, ngayon lang po nakumpirma nga kung bakit taon-taon ay nangungutang tayo ng 1.4 hanggang 1.5 trillion pesos para takpan ang ating budget deficit dahil sinasadya pala talaga na magkaroon ng ganong kalaking budget deficit dahil ang allocables ang ginagamit para magkaroon ng elbow room at maneuver space para makapagpangurakot ang mga kawatan na congressman at magnanakaw ng mga ilang senador at ilang politiko kasabwat ang criminal and cartel operators ng mga sindikato sa DPWH at ng mga criminal contractors. 1 trillion pesos mahigit ang ginagamit na ito para itapal sa budget. Na ang budget supposedly should only be less than 1 trillion pesos every year. Nangungutang tayo at pumapataw ng karagdagang buwis at kinukulimbat ng gobyerno ang savings ng mga importanteng government-owned and controlled corporations like PhilHealth sapagkat para mapunduhan ang mga unprogrammed appropriations na nandun po nakatago ang mga flood control projects at iba pang kinukulimbat at kinukurakot na mga proyekto such as but not limited to flood control projects, farm-to-pocket roads, at pati po ang C2C na mga ayuda, ginagamit din nila ito.